Magandang araw sa aking mga mag-aaral. Ngayong araw na 'to, pag-aaralan natin ang aralin sa Filipino 10, partikular ang mga tauhan sa nobela. Tutuklasin natin ang dalawang pangunahing uri ng tauhan. Ito ay ang tauhang bilog at ang tauhang lapad. Ito ay mula sa Filipino 10. Unahin natin ang tauhang lapad. Ito ay isang uri ng tauhan na hindi nagbabago ang katangian mula simula hanggang wakas. Isang halimbawa nito ay si Sister Gudul. Batay sa buod ng nobela na Kuba ng Notre Dame, si Sister Gudul ay isang halimbawa ng tauhang lapad. Ang kanyang katangian ay nananatiling pareho sa buong kwento. Isang baliw na babae na nagdadalamhati sa nawawala niyang anak. Bagaman natagpuan niya ang kanyang anak na sila Esmeralda, ang kanyang pagiging ina at ang trahedya sa kanyang buhay ang nagtulak sa kanya, at hindi siya nagbago sa anumang paraan. Nanatili ang kanyang karakter hanggang sa huli, kung saan namatay siya habang sinusubukang iligtas ang kanyang anak na sila Esmeralda. Sumunod ay si Phoebus. Ang isa pang halimbawa ng tauhang lapad sa angkuba ng Notre Dame ay si Phoebus. Mula sa simula hanggang sa huli, nanatili siyang isang tauhan na may mapagbalat kayo at huwad na pag-ibig. Ang kanyang pag-ibig para kay La Esmeralda ay hindi tapat. Nananatili siya sa kanyang pagiging mapanlinlang at walang pakialam sa damdamin ng iba. Nang akalain niyang namatay na siya, umalis siya at nagpatuloy sa kanyang buhay. Pinili niyang pakasalan ng ibang babae sa halip na tulungan sila Esmeralda. Ang kanyang pagtalikod kay La Esmeralda sa sandali ng pagbitay ay nagpapakita na ang kanyang karakter ay hindi nagbago sa buong kwento. Sumunod na tauhan ay ang tauhang bilog. Ito ay isang uri ng tauhan na nagbabago ang katangian sa kabuuan ng kwento. Isa sa pinakamahusay na halimbawa rito ay si Quasimodo. Sa simula, ipinakita siya bilang isang nilalait at kinukutyang kuba na may masamang anyo at kinaiinisa ng marami. Siya ay tila simple at walang sariling pag-iisip dahil sunod-sunuran lamang siya sa kanyang ama-amahan na si Claude Frollo. Gayunpaman, nagbago ang kanyang pagkatao nang tulungan siya nila Esmeralda. Ang simpleng pag-aalay ng tubig ang nagbukas ng kanyang puso at nagbago ang kanyang pananaw sa mundo. Mula sa pagiging sunod-sunuran, siya ay naging isang tagapagtanggol at mapagmahal na individual. Sa huli, pinili niyang ipagtanggol ang kanyang mahal na sila Esmeralda. At dahil sa matinding galit at pagdurusa, nagawa niyang ihulog sa tore si Frollo, ang taong kumupkop sa kanya, dahil sa pagdurusa na idinulot nito. Ang kanyang pagbabago mula sa pagiging mangmang at sunod-sunuran tungo sa pagiging bayani at mapagiganti ay nagpapakita ng kanyang pagiging tauhang bilog. Sumunod na halimbawa naman rito ay si Claude Frollo. Si Frollo ay nagpakita rin ng malaking pagbabago sa kanyang karakter. Sa simula, siya ay pinakilala bilang isang kagalang-galang na pari at ama-amahan ni Quasimodo. Siya ang kumupkop sa Kuba at tila nagmamalasakit sa kanya. Subalit habang tumatagal ang kwento, lalo siyang nagiging halimbawa ng isang tauhang bilog. Ang kanyang labis sa pagnanasa kay La Esmeralda ang nagbago sa kanya. Mula sa pagiging tapat na lingkod ng simbahan, siya ay tumalikod sa Panginoon, nag-aral ng itim na mahika, at naging isang mapagiganti at mapanlinlang na tao. Ang kanyang pag-ibig ay naging obsesyon na nagtulak sa kanya sa kadiliman na nagpapakita ng malaking pagbabago sa kanyang pagkatao. Yun lamang po para sa araw na 'to. Maraming salamat po mula sa Filipino 10. Pagpalain po tayo ng ating Diyos.